So ayan na nga guys, nakapila na kami sa check-in luggage. So pagdating sa dulo, tinanong ako nung babae kung may travel tax na daw akong binayaran. So nalurky naman ang person dahil hindi ko nga alam na magbabayad pala ng travel tax. Malay ko ba dahil first time ko naman umalis ng bansa. Wala din namang nachika sa akin ang jowa na magbabayad ako ng travel tax. Kasi nga, pag OFW ka, ikaw yung babayaran nila, hindi ikaw yung magbabayad sa kanila, ganon. Siyempre, tinanong nila ako kung may OEC ako nung aking husband. So, di nga ako prefer, hindi ako na-inform kasi once na may dala kang OEC, mura lang yung babayaran mo. 300 each lang, ganon. Dahil wala akong dalang OEC ng husband ko, so nagbayad ako ng 2,400 sa aming dalawa ng aking anak. So after that, pumila na kami sa immigration. Doon talaga ako kinabahan guys. Nangatog talaga yung aking mga kalamdan, char. So hinanapan pa talaga ako ng e-travel. Kailangan pala ng e-travel guys. So need nyo nang gumawa ng e-travel pag magta-travel kayo. Finally guys, nalampasan ko din ang immigration dahil ang immigration lang talaga ang nagpapakaba ng dibdib ko, charot. Dahil nga first time kong umalis ng bansa, malay ko sa mga ganyan. So ayan, nakapasok na kami sa loob ng airplane. So hindi pa kami umaalis niyan guys. Kasi nga biglang umulan ng malakas kaya na-delay ang flight namin. So inip na nga yung kasama ko dyan guys. Gusto na niyang lumipad kaso hindi naman ako ang may-ari ng eroplano, char. So nag-serve na nga sila ng drinks. So ang kinuha ko lang water at saka orange juice. Dahil tumila ng ulan kaya nakaalis na kami ng Manila. So yung kasama ko knock-out dahil puyat yan. Madaling araw kami nagbiyahe pa Manila dahil nga ang flight namin is 3 p.m. And then 4 hours before ng flight dapat nasa terminal ka na. So nag-serve agad sila ng dinner. So napakaaga pa yan guys. Nag-serve agad sila ng food. So yan yung kanilang foods. Hindi ko alam kung anong mga tawag dyan. Pero in fairness, ang sarap ng beef mechado nila kahit na walang bitchin. So malasa talaga siya. And then yung chicken na yan guys, hindi ko alam kung chicken biryani yan. Basta sobrang tapang ng spices niya. Parang pumapasok hanggang sa utak ko. Charot. And then meron silang pansit na maasim. Pero masarap siya guys. Tinikman ko siya no. So tinikman ko yung chicken. Unang tikim ko, nakagat ko yung buto. Yung bilog na. Sobra talagang tapang ng amoy. Hindi ko lang alam kung anong tawag dun. So ayan na nga, kinakain ko na nga siya guys. Tinry ko siyang kainin kasi nga sayang naman no, bawal tayo magtapon ng pagkain lalo na tayong mga Pilipino. Talagang matitipid tayo. Sayang naman kung itatapon. So tinry ko siyang kainin talaga kung kaya ko talaga siyang kainin. Kaso kaunti lang yung nakain ko kasi hindi talaga kaya ng power ko, char. Yan in fairness ha, yummy yung dessert. Yung Akira. Yan ito. Wala na nga lang kaming ginawa dito sa eroplano guys. Tutulog, pagising mo kakain na naman. Ayan, nag-serve na naman sila ng pagkain. So, yan ay chicken apretada at saka leche flan at saka meron siyang chocolate. O, diba? Talagang pag mahilig ka sa foods, mag-i-enjoy ka talaga guys. So ayan na nga, malapit na kami bumaba ng Riyadh. Malapit na kami sa aming paroroonan. So yun lang guys. Thank you for watching. See you on my next video. Yung kasama ko ayan nagising na. Bye bye.